Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, usapang politika na naman tayo, ano? So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na naiyak si Amy. Grabe, PBBM ginulat, pati apelido na napahiya na. Marcos kakapasok lang. So yan yung panonoorin nga na bulol talaga, no? Panonoorin natin ngayon parang then yun, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, naiyak si Amy. Grabe, PBBM ginulat, palit apelyido na, napahiya na Marcos kakapasok lang. So, Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. So, tingnan natin kung ano yung ano dito para. Na balita. Grabe, PBBM. Nagsalita na. Start zero dapat. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, PBBM. Nagsalita na. Nagulat si Senator Amy Marcos. Palit apelido na. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nakakahiya ang ginagawa ni Senator Amy Marcos. Pati ang First Lady sinisaraan daw nila. Nakakalungkot, kapatid pa naman siya ng Pangulo. Grabe si PBBM. Nagsalita na. Nagulat si Senator Amy Marcos. Palit apelido na. Tara panoorin natin. News of the late Paolo. May mga ano nga may mga kababayan tayo na panay comment nila. Hindi na dapat Marcos ang itawag dyan. Amy Duterte daw. Grabe, pinalitan ng pangalan eh. Tocco's death revealed cocaine overdose and remains in open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know of the First Lady... Ulit. News of the late Paolo Tocco's death revealed cocaine overdose and remains in open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this. And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Yun lang. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, tanong lang ang nagrereklamo ba dito is yung Tantoco family mismo or yung mga DDS lang? Comment nga kayo sa baba kasi ako hindi ko rin naman sinusundan itong Tantoco issue na to, ano. Pero kung if ever man na yung family mismo ng Tantoco yung nag-open up nito na halimbawa inuusig talaga nila sila First Lady or yung administrasyon, parang doon siguro medyo may basihan yung ng mga DDS, 'di ba, na parang bakit ganyan sila mag-isip. Pero kung yung pamilya Tantoco mismo is tahimik lang about sa issue na to, alams na, 'di ba? Sinasakyan lang talaga to ng DDS para lang may maikonekta sila. Pero yung issue naman about kila Duterte na yun nga yung connected sila kina Michael Yang, Charlie Tan or whatsoever, yung mga drug den doon sa Davao, 'di ba? Tahimik naman sila. 'Di ba? Alam niyo yung inisplok ni Trillanes, wala namang silang say doon eh. si Mr. Paolo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Tama. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and parte dinagdag lamang, which is yun nga, ewan ko din sa mga DDS na to, na parang hindi din sila nadadala na sobrang dami na ng mga hindi totoo na pinapakalat sa kampo nila, pero still naniniwala pa rin sila, 'di ba? Dapat dun pa lang yan sa time na yung pulburon video na sobrang halatadong AI, dapat dun pa lang nagdududa na sila. Yung mga congressman dati na nag-viral na inedit yung picture na nilagyan ng pera, binigyan daw nila Romualdez.
'Di ba? Shinare din ng mga DDS vloggers 'yon. So sobrang dami na yan hindi na yan, I think hindi na nga mabilang. Yung time na si FPRD hinuli doon sa dahig, nagpaabot daw ng suporta si Donald Trump kahit wala naman talaga. 'Di ba? Tapos ngayon, itong sinasabi nila na police report, meron daw pink na guhit. Hindi pa sila nagtataka na gawa-gawa lang yan. Grabe, parang nasa punto na sila ng buhay nila na parang as long as papabor sa kanila, paniniwalaan nila 'Di ba? Pangit 'yun, parang bulag-bulagan to the max. The cause of initially suspected to be drug overdose, up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Nakikita niyo sa larawan. Ito din yung nakakatawa kasi yun nga may mga picture na pinopost. Tapos syempre, para lang hindi ma-hurt yung ego ng mga DDS na to, sasabihin nila old photos daw to or edited to. So alam niyo yung ganyang mindset na wala talaga. Sinabi lang ng vlogger nila na parang edited yan. Wala na, paniniwalaan na nila yun. Diba? Yung AI video ni PBBM na nagpupulburon daw. Sinabi nila na hindi AI yan. Paniniwalaan na ng mga supporter yun. Pasabi-sabi pa, grabe, nilabas na nga yung video, hindi pa rin na pinaniniwalaan. Paniniwalaan yun, halatadong AI yun. Diba? Kakainis lang. Bulag-bulagan pa. Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. Tama. Yan din yung yung sa kampo ng mga Duterte ba? Parang hindi sila concerned sa hindi sila concerned sa mga supporters nila. Kasi sobrang alam nila na yung mga diehard supporter nila, do or die talaga yung mga yan. 'Di ba? Like willing talaga makipagbardagulan yan. Tapos, papakainin nila ng mga gawa-gawang issue. Tapos syempre kapag kinagat yun ng DDS, edi ipopost niya yun sa Facebook, papalabas siya ng sama ng loob. Tapos ayun, kapag ititrace na, siya yung malilintikan kasi siya yung nag-share. 'Di ba? So parang napahamak pa ngayon siya. 'Di ba? Alam niyo yung ganyan na parang hindi concerned sa mga diehard supporter nila. Willing ipahamak yung mga diehard supporter nila. 'Di ba? Kasi yung mga diehard supporter nila hindi din nag-iisip as long as binigyan din ng mga maling impormasyon, kakagatin din. 'Di ba? Tapos syempre di na nag-iisip. Ayun, may may nalabag na sa batas. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Sunod na tanong, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, Yusek. Last July 12, the country commemorated 9 years of the arbitral ruling on the West Philippine Sea favoring the Philippines. The Chinese Foreign Ministry again refused to recognize this and remarked that the arbitral decision is nothing but a piece of waste paper and fundamentally flawed with obvious mistakes. What is the palace's take on this? Parang nadinig na po natin yan nung nakaraan pa. Na sinasabing arbitral award ay isang papel na dapat lamang ibasura. Hindi po ganyan ang paningin at pananaw
ng kasalukuyang administrasyon. Nagsalita na po si Secretary Testasaro. Yung yung isip ng ng mga DDS at ng China, parang pare-parehas lang Nagsalita na rin po si Secretary Gibo Chodoro at ina po si Secretary Anyo. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ng taong bayan. Kahit Yun. kanino pa man. Tama. Follow up lang po, Yusek. What would the palace like to convey to the countries who continue to stand by the Philippines with regard to the issue on the WPS? Muli, tayo ay lahat Pilipino. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines, makabansa, makabayan. Huwag natin tulat. So paano natin magagawa yan? Kung yung mismong mga tinitingala mismo na mga politiko is doon pa nag-i-stand sa China. Naputulan at lahat-lahat. Putulan ng hinlalaki. Biglang banat. Kaibigan natin yung China. Dapat pairalin natin yung pakikipagkaibigan. So paano ng pakikipagkaibigan? Sobrang swapang na nga ng bansang yan. So iindahin na lang natin yan habang buhay. Or isuko na lang yung West Philippines ganun. Di ba? Actually, kasalanan din doon ng ng mga Duterte. Kasi sila yung talaga, nagpahati. Like, nasa isip ko nga if ever lang nakasuporta si FPRRD or hate na FPRRD yung pinaggagawa ng China. Like, hindi talaga sila friend. Ewan ko lang yung mga DDS na yun kung hindi din sumunod yan. Diba? Baka isa din sila sa do or die. Diba? Kakainis lang porkit yun yung panig ng sinusuporta nila. Doon na lang din sila. So sad. ng iba na not pro any country. Thank you. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, a year after the ghost employee scandal at the Bangko Sentral, the two former monetary board members, Aquino and Tolentino, have not faced any charges. The BSP said no legal action was taken against them as the matter now lies with the Office of the President. Since the President already emphasized the need to ensure accountability in the government, will he push for the filing of charges against the two former monetary board members of BSP? Patungkol po sa mga criminal cases, yan po ay sakop na po ng ombudsman. Ang patungkol naman po sa administrative case ay sakop po ng Office of the President. Sila po yung natanggal at mutan academic na po ang patungkol sa administrative case. So, tignan na lang po natin kung may maisasampang kaso sa kanila na magmumula sa ombudsman. But will the Office of the President support any effort to file legal actions or criminal complaints against the two former officials of the Central Bank? Aaralan po yan dahil sa ngayon po tinanggal sila at yun naman po ang nais ng Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maging malinis ang kanyang administrasyon at kung may dapat na managot, dapat lang managot. Salamat po. Ito din yung isa sa nakakatawa kasi syempre alam naman natin na sobrang close-minded ng mga DDS. So ngayon itong halimbawa ito, di ba tinanong ng reporter, makikipagtulungan ba yung administrasyon na mag-file ng charges or para mapanagot itong dalawang ng Bangko Sentral. So if ever sabihin ng administrasyon na hindi kami makikialam dyan, sasabihin nila, ganyan kayo kapag kaano nyo, hindi nyo i-charge or whatsoever. Diba? So, yan yung argument nila. Ngayon naman, kapag katutulong yung administrasyon na i-charge yung mga yan, syempre, may masasabi pa rin yung mga DDS. Sasabihin na naman nila, kunyari pa, charge yan, pero talaga, hindi talaga, palalayain talaga, polgay lang yan, or lang yan, makakalaya lang din yan, something like that. So may masasabi talaga sila. Lagi naman yan, di ba? And I know for sure, hindi na rin bago para sa inyo yan. Juan Quevedo, Tribune. Good morning, Yusek. Clarify ko lang po ma'am yung resignation po ni ERC. Ano po yung may reason po ba siya na ibinigay or ano rin po yung surrounding ano po ba siya? Was it forced resignation, part of the courtesy resignation or on her own decision po? Irrevocable resignation po kasi ang kanyang ibinigay at yung lamang po ang aking maibibigay sa kasalukuyan. Okay po. Question lang din po, Yusek, kasi may statement po si Senator Raffy Tulfo about online gambling. He is hoping that, isingin ko lang po ito, he is hoping that in the upcoming SONA magkaroon po ng somehow decision si President Marcos regarding the banning of online gambling. Ang
Actually, isa din talaga ako sa sa natuwa na iba na talaga yung online gambling na yan, yung pagpo-promote din. Isa din talaga ako sa natuwa dyan kasi malaking tulong yan sa bansa natin eh. Sobrang laking tulong talaga niyan. 'Di ba? Which is yun nga, nakakalungkot lang nung mga nakaraang taon na namamayagpag yung online gambling na yan is, mga vloggers pa mismo yung nagpo-promote. And then, ayaw nilang maging liable kung sakaling may mga ma-addict sa larong yan. Sinabi naman namin na di namin play at your own risk, di ba? Sinabi naman namin na walang sapilitan dito. Sige, given na sinabi nyo yan. Paano naman yung part na pinaglololoko nyo, di ba? Gumagamit kayo ng mga dummy account para lang pumaldo, parating panalo. Do you think hindi pang iinganyo yun? Hindi panloloko yun? Diba? Hindi, syempre, may iinganyo talaga yung mga sugarol na yan kasi pinapakita nyo parati kayong panalo eh. Diba? Pero na lang kung pinakita nyo mismo na matatalo at matatalo talaga. Hindi yung sisilawin nyo, pusta kayo ng 2,000, nanalo kayo ng 20,000. Diba? Sinisilaw nyo eh, tapos ayon yung maging liable kapag na-addict yung taong yan. Diba? Kakainis. Buti na lang talaga na aksyonan. Mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aaralan kung ito ba'y makakaapekto sa ekonomiya, makakaapekto sa mamamayan, at hindi po tayo maaaring magpadalos-dalos dito. Dahil minsan kapag po mismo ang legal at license na mga online gaming sites ang iyong ibaban, mas dumadami ang mga illegal na online gaming sites. At yan po ay mas nakakaapekto sa ekonomiya. So pinag-aaralan po yan ng Pangulo. So wala po ma'am na ongoing po ma'am, right currently po ma'am, may discussion po ba with the President Marcos and concerned agencies regarding po dito sa issue na to kasi nag-viral na po siya and across all industries na po parang naapektuhan na rin siya. May discussion po ba with? Opo, pinag-aaralan po siya. Last on my part na lang po, Yusek. In relation to the upcoming SONA, may last time po kasi nagkaroon ng parang letters na natanggap si President Marcos from yung mga supporters niya, yung mga gusto po magpahatid ng mga mensahe. This time po ba may ganun po ba ulit na pangyayari, something that the Filipinos would want to hear from the President or something that would help the President decide on his agenda in the next 3 years? May ganun po ba? Meron po. Ano ba? Meron pong ganyan. Malalaman po ba namin dito, Yusek, or abangan na lang po namin sa... Mas masarap yung exciting part sa SONA. Thank you po, Yusek. Yeah, Next. excited na rin tayo sa SONA kasi for sure iiyak na naman yung mga DDS dyan. Hector Sure. Cabalza, Inquirer. Good afternoon po, Yusek. About po dun sa Maltese passport po ni Secretary Gibo Teodoro, kahapon po nag-clarify ng DND na Secretary Teodoro already renounced his citizenship, Maltese citizenship back in 2021. And they said na the motive of this rumor is clear and known to Sec Teodoro. The timing of the article adds to this motive. Can the palace comment on this and what do you think? What does the palace think na motive for this rumor? Ang makakasagot po ng motibo na yan ay tanging si Secretary Gibo Teodoro. Ang masasabi lamang po natin ngayon, the President gives the confidence to Secretary Gibo. Secretary Gibo still Yun. enjoys the trust and confidence of the President. But ano po ba, nakausap, Maraming nga ring DDS na galit kay Gibo Teodoro kasi tinitrigger din kasi ni hindi naman tinitrigger, pinapalagan. 'Di ba? Nilalampaso ni Sec Gibo Teodoro yung China. 'Di ba? Kaya siguro sobrang sobrang triggered sila na kesyo baka girahin daw tayo bigla ng China. Takot na takot sila eh. alam po ba ito ni President Marcos Opo. beforehand? Alam po, kasi nasa records naman po yan. Even the COMELEC, pati po yung Commission on Appointments, alam po nila to. Next po, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin. Si Senator Amy ba, parang nagiging siya, no? Parang nagiging attack dog siya ng mga Duterte. Do you think? Agree ba kayo doon? Comment nga kayo sa baba. Parang yun yung dating eh. Parang kapag kasi Senator Amy kasi yung bumabanat sa kapatid niya or sa administrasyon, mapapansin agad yun ng tao eh. Sasabihin agad ng mga DDS na grabe ang pangit pala ng ni BBM kasi pati kapatid niya binabati ko siya eh. So parang I think yun yung narrative or I don't know.
I don't know kayo, ano ba yung sa tingin nyo rin dyan? Bakit nangyayari yung ganyan? 'Di ba? Grabe si Senator Raimi. Iba talaga, iba. Iba! Lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, Nako. sa gawa-gawang kwento. Nako. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan ito. Tama. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang, okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana ito nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Alam niyo yung tipo par na sobrang naghahanap sila. 'Di ba? Naghahanap sila ng mga katibayan na mapatunayan ng unang ginang yung innocence niya. 'Di ba? Like, naghahanap talaga sila ng todo par. Tapos, kung binibigyan mo naman, hindi naman nila pinaniniwalaan. Sasabihin nila, edited yan, lumang mga picture yan, wedding nga, hindi totoo. Pero kapag yung sa manok na nila, like yung kay VP Sara, nagsisilabasan yung mga fake names na yan, 'di ba? Yung mga Merry Crispiatos na yan. Wala naman, hindi naman nila iuusig si VP Sara na, uy, VP Sara, paliwanag mo na lang yan para matapos na yan. Wala, diretso na lang sila jump na hindi totoo yan. 'Di ba? Like, may mga ebidensya nga, 'di ba? Bakit may binigay ba si VP Sara na patunay na hindi talaga inadequate yung pera sa Office of the Vice President? Wala naman, di ba? Wala naman. Kaya nga ayaw nilang pasimulan yung impeachment na yan eh. And then yun nga, ano na bang balita sa impeachment ngayon? Sabi nila, hindi dismissal yun eh. So ano nang balita? Ano nang balita? Chris Jose Remate. Good afternoon. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung Paano hindi tataas? Paano hindi tataas? Yung mga banat ng mga DDS, puro sablay. Di ba? Nababasa na kasi ng taong bayan eh. Na yung mga banat nila, mga intriga lang talaga. 'Di ba? Intriga lang talaga. Pati yung ngayon, yung issue ni FL Marcos. 'Di ba? Intriga lang din. Kasi kahit anong paliwanag, kahit anong katibayan, hindi naman nila pinaniniwalaan. 'Di ba? So di mo rin masisisi kung bakit yung rating niya tumaas. nakita nating factor of factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya at sa administrasyon po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong mga respondents dito na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, para sa sabi ko po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Actually, yun nga. Ano ba? Parang, bakit kailangan pa talaga ng rating? Diba? Kasi yun nga, kung iisipin mo nga, tumaas lang naman yung rating ni VP Sara, diba? Mula nung nakulong si FPRD sa Dahig. Paano kung hindi nakulong yan? Diba? Kita nyo naman, dati, diba bumaba yung rating ni VP Sara nun? Kasi lumabas yung issue about sa impeachment, yung sa tatay niya, si FPRD na kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Di ba? Lumitaw yung mga drugs nila. Di ba? So in short, tumaas lang naman talaga yan. Dahil nga dun sa pinakulong si FPRD sa Dahig. Di ba? Hindi mo talaga maano yan. Sus, Diyos ko. Yung impeachment pa lang, yung nawalang pera pa lang. Tapos pilit nilang
pilit nilang winawala sa isipan ng mga tao yung pera na nadekwat, kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila. Wala po kami gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ang trabaho. Sunod po, Chloe. Loko, hindi magbabakasyon. Iba talaga yung mga banat ni Attorney Claire Par. Ibang klase talaga. Sino ba yung mahilig magbakasyon, di ba? Business World. Ayusek, updates naman po sa upcoming Washington trip ni PBBM. Sino-sino po yung mga imi-meet niyang mga community and 3 days, 4 days lang po ba siya doon or balak niya pa pong lumipad sa ibang part ng US? Okay, sa ngayon po, hindi po natin mabibigay yung detalye, pero pagdating po niya, ibibigay po namin ng report. After Yun naman po talaga ang dapat. Kapag kayo nagbabiyahe, ibibigay namin ng report. Kung anong dapat na i-report para sa taong bayan. So after na po ng trip niya yung updates? Yes, opo. Thank you, sir. Asahan niyo po na magre-report siya. May mga ibang magtatanong. Next. Size 30. Ay ma'am, follow up lang po doon sa resignation ni ERC Chair De Malanta. May confirmation po ba kung tinanggap ito ni Pangulo? Actually, yun din po ang tinatanong ko kanina. Wala pa pong sagot sa akin at kapag ka po nagsabi na sa akin, kahit wala pong press briefing, mamaya po ay maibibigay ko sa inyo. Once na nabigay po sa akin yung nakatugunan patungkol dyan. Thank you po. 2 questions, ma'am. Okay lang po. Tuesday nyo, DCWB. Hello ma'am. Follow up lang po ma'am sa SONA. Sabi nyo past weeks ay baka itong following weeks makapagbigay na kayo ng other details. So may we know ma'am kung ano ba ang magiging tema ng SONA ni Presidente, kung mayroon na po bang, kung siya na mismo yung gumagawa ng kanyang magiging speech or ano po ba yung iba pang mga detalye ng SONA niya? Sa ngayon po muli at hindi pa rin po ako nabibigyan ng anong detalye pero ito po ay piniprepare na po ng Pangulo. Siya po mismo ang nag-aaral at kung ano kanyang isisiwalat at i-report sa SONA. At yung word pa lang na isisiwalat Sana may isiwalat Sana may isiwalat. Ay, hindi na. Kapag ka may isisiwalat pa, mapipilayan lalo yung ano niyan, mga DDS niyan or yung mga Duterte niyan. So, I think dapat laylo muna si PBBM dyan. Diba? pagka po nabigyan ko po kayo, kahit hindi niyo na po ako tanungin, ilalagay ko po agad sa press briefing natin. Thank you po. Last question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Quick follow-up lang dun sa Tantoco. Are legal actions being contemplated, lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na police report, especially that this concern the First Lady po? Pag-aaralan po yan. Mukhang napapanahon po, pero pag-aaralan po. Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan at maaaring paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo Tama naman. So, I think hanggang dito na lang muna par. Putulin muna natin dito, So, I think mag-ano na yan Panoorin nyo na lang yung full video. Original video link in the description box below. And then, yun, Boss Balita TV. Subscribe nyo, panoorin nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Easy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par. About dun sa part na tinanong ng reporter na about sa mga legal, dun sa Tantoco na yan na dinadawit yung First Lady. So, pag-aaralan yan. So, ibig sabihin, kapag inaksyonan yan, iyak malala talaga. Ngayon, syempre, expected na natin yan. Babanat na naman yung mga DDS dyan. Ganyan kayo, pinapatahimik na naman yung diba? Freedom of ng tao yan. Sasabihin niya. Diba? Gaganyanin na naman nila yan. Diba? Hindi na nakakagulat yan. So, about naman dun sa, sa lakad ni PBBM. Sana maganda yung kalabasan nun. And then, inggitin niya palalo yung mga DDS. About naman dun sa SONA, excited na rin ako sa SONA. Sana maisiwalat din. Diba? Excuse me. Maisiwalat din kontra sa mga DDS. Kasi, syempre, diba? Sana maisiwalat yung Pangulo about sa impeachment. Gulatin niya ba? Sasabihin niya sa SONA. Ngayon, a-actionan na natin yung impeachment ni Bibi Sara. Paktay. Or ewan ko kung mabibring up yan. But, yun nga, about dun sa pala, sa impeachment. Ano namang update sa impeachment? Hoy! Diba? Na yung mga, mga senador na nagsasabi na, hindi yan dismissal. Kapag kayan talaga, biglang nawala sa limelight yan yari talaga kayo sa amin, par. Diba? Di talaga namin kayo kakalimutan. Tatandaan talaga namin yan kahit anong era ng eleksyon. Diba?
Kahit umabot kayo ng ano, excuse me, kahit umabot kayo ng katandaan gaya ni Enrile, tapos tumatakbo pa rin kayo, susundan at susundan talaga namin kayo, di ba? Ipapaalahala talaga namin yung pinagagawa nyo dyan. Na yun nga, yung impeachment na yan, minagic lang. Diba? Kasi anong tawag nyo dyan? Sobrang linaw ng mga ebidensya. Sobrang linaw ng mga ebidensya. Tapos, walang update, biglang dismiss. Di ba? Sobrang bibigat na mga paratang, tapos biglang dismiss. Anong tawag nyo dyan? Di ba? Do you think a-accept or tatanggapin namin yung mga palusot nyo na lumabag sa 1-year bar rule or whatsoever? Di ba? Kasi I think parang yan na lang yung ano pinanghahawakan nila Di ba? Ano, may iba pa ba? May iba pa ba silang pinanghahawakan? Wala na, no? Like parang yan lang. So, magkakaalaman na lang talaga tayo dito pagdating ng araw, ano? So anyways, yun lang naman muna. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out. Ganun pala.